Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at ang inyong pamilya. Sana po safe po tayong lahat. Ngayon po mga kaibon, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, pwede ba pagparisin ang Opa Pale at Opa Lutino Hen? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, kung pwede daw ba pagparisin ang Opa Pale at Lutino Opa. Mga kaibon, bago po natin i-discuss kung pwede, alamin muna natin kung ano ba ang mode of inheritance ng Lutino Opa at ng mga Opa Pale. Sa mga Lutino, ang mode of inheritance po niyan, autosomal recessive. Ganon din po yan sa mga Pale Follow mga kaibon. Autosomal recessive din po ang mode of inheritance ng mga Pale Follow. Ngunit mga kaibon, kahit po pareho po ang mode of inheritance niyan at pareho po yan red eye, kapag po pinagpares natin yung dalawa, hindi po yan maglalabas ng visual red eye sa mga inakay dahil po hindi po compatible ang dugo ng bawat isa. Kaya po hindi po naglalabas yan ng visual red eye. Ang magiging ID lang po ng mga inakay kapag pinagpares po natin ang Opa Pale at Lutino Opa, ang magiging inakay po niyan kahit red eye ang parent, ang magiging inakay po nila ay kulay itim ang mata. Ang ID po niyan, opaline, split pale follow, split ino. So yan lang po ang magiging ID ng mga painakay ng ganitong klase ng parisan. Pero mga kaibon, halimbawa po yung Lutino mo, naka-split yan sa pale follow, pwede po yan maglabas ng visual na pale follow or maglabas ng visual Opa Pale kung ang Lutino Opa mo po ay merong dugong Pale Follow. So kapag naglabas ng visual Opa Pale, ang magiging ID nun, Opa Pale split ino. Halimbawa naman mga kaibon, yung Opa Pale mo meron dugong ino, pwede po yan maglabas ng visual Lutino Opa. Ang magiging ID po nun, Lutino Opa split Pale Follow. So yan po, kung sakali po na merong mga karga na kagaya po ng binanggit natin. Pero kung wala pong karga, talagang ang dugo nila Lutino Opa lang at Opa Pale lang, ang magiging ID lang po ng inakay po niyan, opaline, split Pale Follow, split ino. So yun lang po yan mga kaibon. Sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko po ng maayos. Ito po yung pangalawang katanungan sa atin. Idol, tanong lang po, meron akong par blue Opa, split ino na kak, ang kapares Lutino, split par blue hen. Ano po kaya ang posibleng mga anak nila? Salamat po Idol, God bless po. Sa ganitong klase ng parisan, 6 po yan. Hindi mo na po kinakailangan dyan ng DNA. Dahil kapag nakita mo pong visual Opa, automatic po hen yan. Kapag po nakita mo po na non-visual Opa, automatic po kak yan. Sa ganitong klase po ng parisan, pwede po ito maglabas ng visual Crimino Opa 6 link na hen at Crimino split Opa. Tapos pwede rin po itong maglabas ng Lutino Opaline 6 link na hen, split par blue. At pwede rin po ito maglabas ng Lutino split Opa, split par blue. So yan po ang pwedeng ilabas po nito sa visual. Sa mga non-visual po, ito po ang pwedeng ilabas niyan. Pwede po yan maglabas ng par blue Opa 6 link na hen, split po sa ino. At pwede rin po yan maglabas ng par blue split Opa, split po sa ino. At pwede rin po ito maglabas ng green Opa 6 link na hen, split par blue. At pwede rin po ito maglabas ng green split Opa, split par blue, split ino.
So lahat po ng magiging inakay po nito na non-visual, lahat po yan naka-split sa Parblo kapag po non-visual Parblo at naka-split na rin po sa Ino. So yan po yung pwede pong maging ID ng mga inakay. Sana po malinaw. Pangatlo na tanong sa atin, tanong lang po idol, yung bang Torque Parblo Misty, mapusyaw ba kulay nito? So marami nagtatanong nito sa akin mga kaibon. Mga pang-ilan na itong tanong na pang-ilan na ito si sir na nagtanong po sa akin. Marami tayong kaibon ang nagtatanong po regarding po dito sa mga Misty. So napakasimple lang po kasi ng Misty mga kaibon. Para malaman mo na Misty ang ibon, ang gawin nyo po sa gabi po, flashlightan po ninyo. Kapag po nangalawang ang kulay, halimbawa yung part ng pakpak ang merong kalawang, single factor Misty. Kapag naman yung buong katawan halos merong kalawang, double factor Misty. So yan po, mabilis po natin matandaan yan ang Misty. Iilawan mo lang po yan sa gabi kasi pag may flash, nangangalawang po yan. Talagang mapapansin mo po na talagang parang umiba yung kulay ng ibon mo, parang nangalawang. So kinakailangan lang po dyan sa gabi, flashlightan nyo po. Kahit po yung cellphone, pwede na yan yung ilaw. Flashlightan nyo po yan. Kapag po nangalawang, automatic po, Misty po yan. So yan po ang palatandaan kung paano malalaman na Misty ang isang ibon. So yan po yung tanong sa atin. Panghuli na katanungan sa atin. Good day sir, as lang posible po bang maghakot ng nesting material ang kak? Pero behavior niya lamang sa kak. Maraming salamat po. So meron kasing mga naging video rin ako noon. Yung nag-nesting kasi yung alaga natin na handpid. Ngayon hindi ko na-videohan. Sayang nga eh. Yung kakase talagang sa pag-nesting bihira ka makakita ng kak na tumutulong sa hen, pero meron at meron din tayong mga video niyan noon na meron tayong parisan na yung kak talagang tumutulong sa hen. Minsan naman magulo ang kak, yung pinapasok ng hen nilalabas, merong mga ganon. Pero meron talagang mga kak na tumutulong sa pag-nesting. Pero hindi naman siyang gumagawa ng pugad. Pumapasok lang yan ng nginat-ngat ng hen. Kumbaga nginat-ngat ng hen, siya naman ang papasok doon sa pugad. Pero hindi siya ang gagawa ng parang pugad dyan. Tagahakot lang ang ginagawa ng kak. Yun po ay base po sa experience ko. Pero mas marami po ang kak na walang pakialam pag nagne-nesting. Ang ginagawa lang niyan dyan, kumbaga doon sa nesting material na sanga ng malunggay, ngangat-ngat lang siya ng konti, wala na, alis na yan. Hindi na niya yan ngangat-ngatin. Hindi po kagaya talaga ng mga hen na kapag binigyan mo ng sanga ng malunggay yan, mula puno hanggang dulo ngat-ngatin yan ng hen. Talagang napakapulido at napakaganda magngat-ngat ng mga hen. Ang mga kakase, puro lang yan dulo-dulo. Kinakain-kain lang yan yung nakukuha nila dyan na kulay green sa pinakang loob ng sanga ng malunggay. So hindi talaga, kumbaga wala talagang focus ang kak sa pag-nesting. Kumbaga hindi talaga siya nakikialam. Hinahayaan lang niya ang hen kung ano ang gagawin. Pero meron ding kak na tumutulong. Pero bibihira po dahil sa tagal ko pong nag-alaga. Halos ang na-encounter ko lang na ganito na tumutulong sa pag-nesting, yung mga handpid. Yun lang po ang na-encounter ko na kagaya ng breeder kong dalawa, handpid, yung kak, yan tumutulong talaga yon kapag nagne-nesting. Pero ang ginagawa ng kak, pinapasok lang niya yung mga nginat-ngat ng hen. Pero hindi siyang gumagawa ng pugat at hindi rin siya nagngangat-ngat doon sa sanga ng malunggay na ibinigay sa kanila. So kung ang behavior po niyan kak, tapos tumutulong lang siguro sa pag-nesting, okay po yan, maganda po yan, may unity yung dalawa. So mas maganda, obserbahan mo ng mabuti. Kapag nakita mo yan na sumusubo at kapag sumusubo siya gustong pumatong, kak po talaga yan. At tingnan mo rin po ang tuka at buntot. Ang tuka ng mga kak medyo maliit po
kumpara sa mga hen. Ang buntot po ng cock, letter B as in victory ang hugis. Sa mga hen naman po U as in universe. Ganun po ang palatandaan yan. Palagi ko na po yan na-discuss kung bakit ganyan ang tuka ng cock at ganyan yung buntot. So meron tayong video, panoorin mo na lang kung paano mag-gender. Meron akong mga video dyan. Tingnan mo na lang. So mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. Mga kaibon, stay safe po tayo. Sana po nasa mabuting kalagayan po tayo at ang ating pamilya. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Happy birthday po sa ating lahat mga kaibon.